Wednesday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet at especially sa ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Salman Hassan. Naam, at hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saglit lang po ah. Naam ya Sheikh. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Una sa lahat, ang papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang lumikha sa ating lahat at ang siyang lumikha sa lahat ng nakikita natin at hindi nakikita. Tayo ay sumasaksi na walang karapat dapat na sambahin maliban sa nag-iisa at tunay na Diyos na ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sumasaksi tayo na si Muhammad ay kanyang huling, Propeta Muhammad ay kanyang huling sugo. Mga kapatid sa pananampalataya, tayo ay magpapatuloy ng ating talakayan tungkol sa isang napakahalagang bagay at ito ang kitab ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala na tinaguriang Al-Mulakhas Al-Fiqhi at tayo ay nasa Kitab As-Salah. Bilang pagpapatuloy, ang ating tatalakayin ngayong gabi inshallah ng Miyerkules, Wednesday at hapon sa gitnang silangan. Ito ay tumatalakay sa babun fi bayani ma yustahabbu aw yubahu fi'luhu fi salah. Ibig sabihin ito ay mga alituntunin kung ano ang mustahab o inirekomenda o yubahu fi'luhu fi salah. Kumbaga pinahihintulutan gawin sa panahon na tayo ay nagsasala o sa panahon ng sala. So gaya ng binanggit dito, na talakay natin ng mga nakaraan na tinalakay natin ang tungkol sa mga ipinagbabawal o di kaya ay kariha, yukrah, mga kariha o kamuhi-muhi sa panahon na tayo ay nagsasala. Ngayon naman, ang tatalakay natin ay patungkol naman sa mga bagay na mustahab, yung mga nirerekomenda o di kaya yung mga pinahihintulutan na gawin sa panahon na tayo ay nagsasala o panahon ng sala. So gaya ng binanggit dito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullahu ta'ala na sinabi niya yasunnu lil musalli ruddu al-marri min amamihi qariban minhu لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرينة رواه مسلم أو صحيح مسلم. At ang hadith na ito ay inulat ni Abdullah bin Umar. So
sinabi ni Sheikh Saleh Al Fawzan rahimahullahu ta'ala na ang o sunnah niya, sunnah para sa isang taong nagdarasal lil musalli, yung taong nagsasala, na pigilan o itulak pabalik ang dumaraan sa kaniyang harapan kung ito ay malapit. Halimbawa, ang tinutukoy na dumaraan sa kaniyang harapan yung eksaktong maaabot niya ang pagpigil dito, o sinabi ng mga ibang ulama yung tawag dito, yung lugar kung saan siya magpapatira pa. Ang lugar na yan ay kaniyang puwesto, kaniyang tawag dito, o espasyo. At ang dumaan sa tawag dito, sa limitasyon ng espasyo o ng space ng kaniyang lugar kapag siya ay magsasala sa kaniyang harapan, ay pipigilan niya ito pabalik o itutulak niya pabalik, sinabi ni Sheikh Saleh Al Fawzan rahimahullahu ta'ala. Ito ay batay sa pahayag ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sinabi nito, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru bayna yadayhi, fa in aba falyuqatilhu, fa inna ma'ahu al-qarina." Ibig sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang isa sa inyo anya ay nagdarasal, nagsasala, huwag hayaang dumaan ang sinuman sa harapan niya. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tumanggi siya anya, hayaan siyang makipaglaban sa kanya dahil mayroon siyang kasama. Ang tinutukoy dito na ma'ahul qarino o qarina, ang kasama na sinasabi nito, sinabi ng ating mga ulama, ibig sabihin daw nito ay ang syaitan na sanhi ng gawain na iyon. Dahilan ng na gawin niya na tawag dito, na maglakad sa harap ng nagsasala o dumaan sa harap ng nagsasala malapit, o yung espasyo, yung space, yung pinagpapatirapaan, at doon mismo dumaan ang tao na sa harapan ng nagsasala. Tawag dito, inuutos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pigilan ang tao na ito, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahil kasama nito ay ang syaitan. Ang gawain na ito ay gawain ng syaitan. O di kaya sabi pa ng ng ibang mga ulama na si Satanas o si Syaitan ang nagtulak sa kanya na gawin 'yun at tumangging bumalik. Sa iba pang sinabi ng mga ulama ay ginagawa niya ang mga gawain ni Syaitan. So ang tao, in short, ang lahat ng tao o sinumang tao na dumaan sa kaniyang harapan kapag siya ay nagsasala, ah, inutos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pigilan. Pero tatandaan natin, ang pagdaan ng tao sa kanyang harapan, yung lugar ng kanyang pinagpapatirapaan, hanggang doon ang espasyo o space na maaari niyang pigilan ng isang tao. Kung lumagpas doon sa espasyo niya, sa space niya, sa harap ng, halimbawa, lagpas doon sa kanyang pinagpapatirapaan, maaari siyang, o pinagsusujudan, maaari siyang, okay lang na hindi niya mapigilan ang tao na iyon. So, yun yung space ng isang tao kung saan maaari niyang pigilan ng isang tao. Gayunpaman, idza kana amama al-musalli sutratun ay shay'un murtafi'un min jidarin aw nahwihi, ibig sabihin na fala ba'sa an yumarra min wara'iha. Ibig sabihin, gayunpaman, sinabi ni Sheikh Saleh Al Fawzan rahimahullah ta'ala, kung mayroong isang sutra, ibig sabihin ng sutra, para sa hindi pa nakakaalam nito, isang mataas na bagay tulad ng isang pader o katulad ng mga ito, sa harap ng taong nagdarasal, nagsasala, walang problema, walang masama sa pagdaan sa harap ng sutra na iyon o sa likod ng sutra na iyon. Halimbawa, sa likod ng sutra, sa harap, sa likod ng sutra, doon dadaan ng isang tao. Kapag siya ay dadaan, walang problema. Basta mayroong sutra na nasa harapan ng isang taong nagsasala. So, sa likod nito, walang problema dumaan doon ng isang tao na dadaan. Kaya nga, nirerekomenda na
tawag dito, maglagay ng sutra. Gayon din kung kailangan ng isang tao na dumaan dahil sa kitid ng lugar, halimbawa makitid lang yung lugar at kailangan talaga dumaan ng isang tao, dapat siyang dumaan at huwag itulak siya pabalik. Yun ang kabilang sa sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala na sinabi nito, وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر ولا يرده المصلي. Wala yaruddu al-musalli. Ibig sabihin na kapag kinakailangan talaga na dumaan yung isang tao dahil sa makitid lang yung makan, yung lugar talaga, yung space. Fayamurru, walang problema na padaanin ito at hindi siya maaring pigilan nung nagsasala kung wala talagang space o makitid lang yung lugar talaga. Okay? Ito yung mga tatandaan natin kasi para maging malino para sa atin po. Gayon din, katulad din nito sinabi niya na idza kana yusalli fil haram. Kasi ito naitanong din ito tungkol sa pagdaan ng isang tao sa harapan ng nagsasala. So para maging clear pa sa atin, idza kana yusalli fil haram fala yamna'ul murura bayna yadayhi. Ibig sabihin nito na sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, kung ang isang tao ay nagsasala sa Masjid al-Haram, ibig sabihin sa Masjid al-Haram, walang pagbabawal, walang masama sa pagdaan sa kanyang harapan. Dahil lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi Makkah wan nasu yamurruna bayna yadayhi wa laysa dunahum sutra. Rawahu al-khamsah. Sinabi nito dito na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasala sa Makkah habang ang mga tao ay dumaraan sa kanyang harapan at walang sutra o screen sa pagitan nila. So ito ay malinaw na kung sa haram ay walang problema at hindi na kailangan na harangan ng isang tao dahil ito ay nilinaw ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala batay doon sa sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o batay doon sa ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kana yusalli bi Makkah wan nasu yamurruna bayna yaday. Walaysa dunahum sutra. Ibig sabihin walang sutra, walang nakalagay na screen sa harapan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagitan ng mga tao na dumadaan sa kanyang harapan. Yes. Gayon din, binanggit din dito na ang paggamit ng sutra wa ittikhadhu sutrati sunnatun fi haqqil munfarid wal imam. Ibig sabihin na ang paggamit ng sutra ay isang sunna. Okay? Kaaya-ayang gawain para sa mga nagdarasal, nagsasala ng mag-isa, yung munfarid, at ng imam, para sa imam. Sapagkat alikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dahil sa sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabi nito, idza salla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Ibig sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang isang sa inyo ay magsasala, hayaan siyang magsala na may isang tabing sa harapan niya. Ibig sabihin sutra, yung screen sa harapan niya, at lumapit dito. Dapat na malapit tayo doon sa sutra na ilalagay natin. Okay? Dapat malapit tayo doon. Kumbaga, yung tansya na pag magpapatira pa tayo, magsusujud tayo, ay hindi natin maabot. Hindi natin maabot ng, kumbaga, hindi tayo babangga doon sa sutra. At kinakailangan kapag tayo maglalagay ng sutra, kailangan malapit tayo doon sa sutra or kahit doon sa may mga pader or sa may mga poste, halimbawa na tayo ay magsasala, kailangan malapit tayo doon sa ilalagay natin na sutra. At sinabi nito ni Propeta Muhammad, kinakailangan lumapit dito. Okay? Gayon din na sabi nito, wa ammal ma'mum fasutratuhu sutratu imamuhu. Ibig sabihin na tungkol naman sa mga ma'mum, yung mga ma'mum, ang sutra nila mismo ay ang sutra ng kanyang imam. So kung ano yung sutra ng imam, yun din ang sutra ng mga ma'mum. Gayon din mga kapatid sa pananampalataya, binanggit din dito na wala sa ittikhadhu sutrati biwajibin li hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibig sabihin ng paggamit ng sutra ay hindi obligado, hindi siya wajib, hindi obligado ang paggamit ng sutra kasi binanggit natin kanina sunna lamang ito. Gaya ng sinabi ni Ibn Abbas na sinabi nito annahu sallallahu alaihi wasallam salla
fi qada'in laysa bayna yadayhi shay'un. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam anya ay nagsala sa isang bukas na espasyo, lugar na walang anumang nasa harap niya, walang sutra. So sa madaling salita, yanbaghi an takuna as-sutratu qa'imatan كمؤخره الرحلة أي قدر ذراع سواء كانت دقيقة أو عريضة. Ibig sabihin na ang sutra ay dapat anya, para po sa kaalaman ng lahat, ang paglalagay ng sutra, ano bang dapat na sutra na ilalagay? Sabi nito, ang sutra ay dapat kasing lapad ng likod ng isang silya. Ibig sabihin, halos isang braso ang haba nito, makitid man ito o malapad. Ibig sabihin, dapat kasing haba ng isang silya. Okay? Isang saddle, parang ganun. Okay? Hindi naman yung silya na maikli, hindi yung silya na mataas. Kumbaga yung sa yung saddle, yun yung tinutukoy dito na rahli. So, okay lang na ito ay makitid or malapad, walang problema. So, ano ba ang hikmah? Ano ang karunungan dito sa sa paglalagay ng sutra? Sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, litamna' al-marra bayna yadayhi wa litamna' al-musalli min al-inshighali bima waraiha. Ibig sabihin na ang hikma o karunungan sa likod ng paggamit nito ay upang anya maiwasan ang sinumang dumaraan sa kanyang harapan, at gayon din na maiwasan ang nagsasala na magambala ng sinumang dumadaan sa kanya. Di ba? Dumadaan sa likod nito. So kaya nga, yun ang dahilan kung bakit napaka-inam o sunna na maglagay ng sutra. Yun ang hikmah. Ngunit, para naman halimbawa sa fa-in kana fi sahra, kapag siya ay nasa desert naman siya, dapat siyang magsala ng nakaharap sa isang bagay. Kumbaga mayroong sutra talaga sa harap niya, tulad ng isang puno halimbawa, o isang bato, o isang tungkod, o patpat, o di kaya yung stick, yun yung patpat, tungkod, or stick na nasa harap niya. Kung hindi niya kaya na itanim ang stick sa lupa, halimbawa kailangan kasi itanim ito, hindi yung itanim na kumbaga sa lupa, ibaon sa lupa, para magstay yung stick, kung ito ay stick or patpat, yung tinatawag sa Arabic na asa, okay? Kung hindi niya kayang ibaon sa lupa para hindi matumba, dapat nang ilagay ito ng crosswise or yung pahalang sa harap niya. So walang problema, 'di ba? So malinaw na kahit nasa disyerto ka or hindi lang sa disyerto, halimbawa sa labas ka magsasala sa lupa, or kahit saan dito na sa lugar kung saan ka nagtatrabaho, halimbawa nagbubungkal sa may bungkal halimbawa, or kung kumbaga nagtatanim ng at doon ka mismo nagsala, dapat maglagay ka sa harap mo ng sutra, either ito ay stick or sa bato, may bato or may kahoy, or kung stick naman ang ilalagay mo, kailangan ito ay nakabaon, at kung hindi kayang ibaon ang stick kasi hindi mo talaga kayang doon, pwedeng tawag dito, naka-crosswise or nakahalang yung tawag dito, yung stick or yung patpat o yung tungkod sa harap mo. Gayon dito mga kapatid sa pananampalataya, binanggit din dito ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala na kung ang pagbabasa ng imam, kabilang din dito sa tawag dito na mustahab or pinahihintulutan, na kung ang pagbabasa ng imam ay naging mahirap para sa kanya, halimbawa mayroong mga bagay na hindi niya mabigkas ng maayos or nakalimutan niya, maaaring iparinig sa kanya ng ma'mum ang tamang pagbigkas. Kaya tatandaan natin, basahin sa kanya ng ma'mum kung mayroong. Kaya nga sunna na sa likod ng imam ay mga marurunong. Yun ang utos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapag tayo ay
nasa likod ng imam nararapat na yung mga marurunong ang nasa likod ng imam, na kung sakali man na ang imam ay magkamali ng pagbigkas or mayroong mga hindi niya mabigkas ng maayos, dapat na ito ay bigkasin ng maamum, iparinig ng maamum nang sa gayon ay mapaalalahanan ang imam kung nagkamali din siya. Gayon din, wa yubahu lil musalli lubsu thawbi wa nahwihi wa hamlu shay'in wa wada'uhu. Ibig sabihin, pinahintulutan ang nagsasala na magsuot ng damit o katulad ng mga ito, ng damit, okay? No, yung thawb or anumang mga kasuotan, walang problema basta importante yung sa kalalakihan ay tawag dito, ah tawag dito, lagpas sa kanyang tawag dito, sa kanyang tuhod, okay? At ang mga babae naman ay kinakailangan nakatalukbong ang buong katawan nito maliban sa kanyang mukha kung siya ay nasa loob ng tawag dito, ng bahay or kwarto or masjid. Basta hindi siya nasa mga lugar na matao. Okay? At gayon din, okay lang din na siya ay magsala na mayroon siyang dala. Halimbawa, mayroon siyang cross bag na hindi niya maaring tawag ito, ilagay sa likod kasi baka mawala, natatakot siya. So walang problema na ito ay kanyang dalhin ang mga dala nito. Okay? At gayon din na habang nagsasala, pwede ring magbukas ng pinto. Sabi rito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, rahimahullah ta'ala, wa yubahu lil musalli fathul bab. Ibig sabihin na okay lang na buksan niya ang pinto kung kinakailangan. Halimbawa, nagsasala ka sa kwarto mo, nasa bahay ka, lalo na sa mga kababaihan kasi sila naman ang lagi nagsasala sa bahay or sa kwarto nila at mayroong kailangan na pumasok, okay lang habang nagsasala ka na pagbuksan mo siya ng pinto, walang problema ito. At gayon din na okay lang sa kanya sa mga kalalakihan, mga kababaihan, kung siya ay nagsasala at mayroong dumaan sa kanyang harapan na ahas o alakdan, dalawang bagay na ito, maaari siyang pumatay ng ahas o alakdan. Dito sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. At bakit? Dahil ito ay batay sa sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara biqatl al-aswadain. Sabi rito, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatl al-aswadain fi as-salah, al-hayyatu wal-aqrabu. Itong hadith ay Sunan at-Tirmidhi. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos anya na patayin ang dalawang itim na bagay sa panahon na siya ay nagsasala. Ano ito? Al-hayyatu, ibig sabihin ang ahas, wal aqrabu at ang alakdan. Okay, so itong dalawang bagay na ito, aswadain, na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito ay pinahintulutan na patayin habang siya, o ipinag-utos, hindi pinahintulutan, ipinag-utos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na patayin habang siya ay nagsasala. Gayunpaman, sabi nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, hindi siya dapat gumawa ng maraming pinahintulutang gawin sa panahon ng pagdarasal o sala, maliban kung kinakailangan. So, sinabi niya na kung siya ay gumawa ng marami sa mga ito ng hindi kinakailangan at ang mga ito ay magkakasunod na ginagawa, kung gayon ang pagdarasal niya ay mawawala ng bisa. Batalat salatuhu. Magiging mawawala ng bisa ang sala kung gagawin niya ito na hindi naman kinakailangan at gagawin niya ang pagkilos ng sunod-sunod. Dahil yun ay isang bagay na sumasalungat sa sala at nakakagambala mula rito sa sala. Kabilang din dito mga kapatid sa pananampalataya, na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi binanggit ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala na wa idza arada lil musalli amrun kal musta'dhi kal istidhani alayhi aw sahwi imamihi aw khafa ala insani al-wuqu'a fi halakatin falahu at-tanbih ala dhalik.
Ibig sabihin na kung ang isang bagay ay bumangon para sa taong nagdarasal, kumbaga, ano sa kanya, may mga bagay na nangyari tulad ng paghingi ng pahintulot, pagkagambalan ng imam o kung siya ay nangangamba na may malagay sa panganib, maaari niya silang bigyan ng babala tungkol dito sa pamagitan ng pagsasabi sa lalaki ng subhanallah at ng babae ang babae naman ay papalakpak batay sa pahayag ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nabahu shay'un fi salatihi falyaqul subhanallah fa innama at-tasfiqu lin-nisa wat-tasbihu lir-rijal." Kung may mangyari sa iyo o sinumang makaranas anya ng isang bagay sa panahon ng kanyang sala, sabihin sa kanya na ah, subhanallah. Okay? Sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagpapalakpak ang pagpalakpak ay para sa mga kababaihan at ang pagluwalhati sa Allah o pagsabi ng subhanallah ay para sa mga lalaki. So, yun yung mga ano, ito yung tungkol sa pagkakamali. Gayon din, wala yukrahu as-salamu 'ala al-musalli idza kana ya'rifu kayfa yaruddu. Ibig sabihin na hindi bawal, okay? Ah, hindi kariha, hindi, tawag dito, walang problema na batiin ang nagsasala kung alam niya ang kondisyon, kung alam naman niya kung paano ito sagutin. Sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. So ang taong nagdarasala ay maaaring tumugon sa pagbati habang nagsasala sa pamagitan ng sinyas. So sa pamagitan ng sinyas, sa pagtaas ng kamay, hindi sa salita. Sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Hindi niya dapat sabihin na wa'alaikumussalam or wa'alaikumussalam. Kung siya ay tumugon sa salita, sumagot sa pamagitan ng salita, ang kaniyang sala ay batil o mawala ng bisa ang kaniyang sala. Dahil ito ay pagsasalita ng isang tao. Maaring maantalan niya ang pagsagot hanggang matapos ang pagbati. So, ibig sabihin, pwede kang magsalam doon sa nagsasala. Pero ang sa kondisyon na ang nagsasala alam niya kung paano sagutin. So, ang pagsagot naman ay sa pamagitan ng sinyas, hindi pwedeng magsalita. Okay, yun yung nararapat. Yes. Kabilang din dito mga kapatid sa pananampalataya, wa yajuzu lil musalli an yuqra'a adata suwarin fi raq'atin fi raq'atin wahidatin. Ibig sabihin na pinahintulutan para sa taong nagsasala na bigkasin ang ilang mga sura sa isang rak'a. Batay sa hadith na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ذات ليلة فافتتح فافتتح البقرة ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها." Sinabi rito ni Hudhaifa na tinakhrij ni Imam Muslim na sinabi niya, nagsala siya kasama ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang gabi at siya ay nagbigkas ng Suratul Baqarah at pagkatapos doon lang niyang bigkasin ng Suratul Baqarah ay binigkas naman niya sumunod ang Suratul Nisa at pagkatapos ay binigkas niya muli or binasa niya gayon din pagkatapos ng Surah An-Nisa ang Surah Al-Imran. Subhanallah, mahaba ito masyado. So, itong mga sura na ito. So, ibig sabihin, sa isang rak'a, pwede kang magbigkas ng mga ilang sura. Halimbawa, may mga maikling sura, gusto mong pagdugtong-dugtongin, walang problema ito. Okay, basta magsabi ka ng Bismillahirrahmanirrahim bago idugtong ang kasunod na sura. So, pahintutin din sa kanya na ulitin ang pagbigkas ng isang sura sa dalawang rak'a. Okay? O hatiin isang sura sa pagitan ng dalawang rak'a. Halimbawa, isang sura or isang sura tapos halimbawa, kasi natanong din to sa atin, halimbawa, sa unang rak'a binigkas niya ang Suratul Ikhlas, sa pangalawang rak'a binigkas niya muli ang Suratul Ikhlas, walang problema ito, walang masama. Or yung mga maikling sura or anumang sura.
walang problema. Or pwede niyang hatiin, halimbawa, Suratul Naba, hahatiin niya ito sa 2 rak'ah. Pagka nakagitna siya, pwede niyang hatiin do'n, tapos sa pangalawang rak'ah, ipagpapatuloy niya ang surah. Or sa mga maikling surah, pwede rin ito kasi wala namang binanggit dito na sa mga mahabang surah. Pwede din sa mga maikling surah at hahatiin mo sa 2 rak'ah, walang problema ito, walang masama. Yes. Pinahintulutan din sa kanya na basahin ang dulo at sapagkat sina Ahmad at Muslim ay nagsalaysay sa tulad ni Ibn Abbas, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay madalas na binibigkas sa una sa 2 rak'ah ang 2 rak'ah ng Fajr ang mga salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung sinabi rito ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala dito sa hadith na ito, na binabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang sa salatul Fajr, salatul Subh, ang mga aya at pagkatapos nun ay nagbabanggit din muli si Propeta Muhammad ng isang aya. Katulad nito, isang aya sa suratul Baqarah na yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surah Al-Baqarah, kung di ako nagkakamali. Yes, suratul Baqarah, aya 136, yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Pagkatapos ng binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isa ring talata mula sa surah Al-Imran, aya 64, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." So, ibig sabihin sa isang surah, I mean isang rak'ah, 2 talata ang binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ito ay walang masama, walang problema po dito, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullahu ta'ala. Kasi batay doon sa pangkalahatang pahayag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surah Al-Muzammil aya 20, sinabi ng Allah, "Kaya bigkasin ninyo ang anumang magaan para sa inyo sa Quran. Ng tala faqra'u ma tayassara min al-Quran." Kaya ibig sabihin nun, walang problema ang ganitong pagbigkas. So, hindi ito dapat gawin ng labis. Bagkus ay paminsan-minsan lamang, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Kumbaga, hindi ito dapat gawin lagi. Paminsan-minsan yung gagawin mo, walang problema ito. Gayon din mga kapatid sa pananampalataya, bilang panghuli na sinabi rito, ang taong nagsasala, walil musalli, ibig sabihin na pinahintulutan sa nagsasala na siya ay maaaring humingi ng kanlungan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumbaga, ito ay mustahab, kaaya-aya na gawin, na humingi siya ng kanlungan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag nabigkas ang isang talata na nagbabanggit ng kaparusahan. Okay? Kaparusahan para sa mga parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At maaari din siyang humingi ng awa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag nabigkas ang isang talata o nabasa sa pagsasala ang isang talata na nagbabanggit ng awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaari rin siyang humingi ng mga pagpapala para sa propeta sallallahu alaihi wasallam kapag nabanggit ang kanyang pangalan. Diba, habang nagsasala, nabanggit ang pangalan ni Propeta Muhammad. Habang nagbabasa ng talata, nabanggit ang pangalan ni Propeta Muhammad, pwede siya magsabi ng sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nagsasala, habang siya ay nakikinig sa pagbabasa ng imam. So, dahil binibigyan din ang panawagan ng pagpapala sa kanya kapag binanggit siya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ito ay isang bilang, mga kapatid sa pananampalataya, na mga mustahab o
nirekomenda o pinahintulutang gawin sa panahon sala na kung saan ipinaalaala sa atin ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullahu ta'ala sa pag-asang makikinabang tayo mula sa mga ito at kumilos ayon sa mga ito upang magkaroon tayo anya ng pananaw sa ating relihiyon. So hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin at sa para sa amin at sa inyong lahat na magkaroon ng higit na kapaki-pakinabang na kaalaman at matuwid na mga gawa. So dapat pansinin mga kapatid sa pananampalataya ang pagdarasal ay isang dakilang gawain na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi pinahintulutan na gawin o sabihin ang ano man dito maliban sa loob ng mga limitasyon ng Sharia na ipinadala mula sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga kapatid sa pananampalataya, dapat nating bigyan pansin ito at malaman kung ano ang complete Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Salman Hassan. Bago po ang lahat bago tayo dumako sa katanungan ay ating munang tatanungin ang ating tagapagsalita kung siya ba ay tumatanggap ng mga katanungan mula sa inyo. Ya Sheikh, kayo po ba ay tumatanggap ng mga ilang katanungan mula sa ating mga tagapakinig? Inshallah po, meron pa tayong binibigay na tatlong tanong. Inshallah. Pinahintulutang tatlong katanungan. Opo. Aywa ya Sheikh, jazakallahu khairan ya Sheikh Al-Fadil. Ngayon po ay binubuksan namin ang Q&A session sa nais po magtanong dito sa may Google Meet ay maari po pakilagay na lang po sa may comment section at dito naman po sa may Google Meet at paalala lang po sa kababaihan kung kayo po ay nais magtanong ay maari nyo na pong ilagay sa may chat box at sa mga kalalakihan naman po ay maari po kayong magtaas ng inyong virtual hand upang direktang magtanong kay Sheikh Salman Hassan. So kami po ay maghihintay at ang pinahintulutan ni Sheikh Salman Hassan ay tatlong katanungan lamang po. Jazakumullahu khairan ya. Okay, unang katanungan na nagtaas ng kamay ay sa kalalakihan. Falyatafaddal, ya Rainier Kolko, maaari po kayong mag-open ng inyong mic. Assalamualaikum, Sheikh. Although yung tanong ko about din po to sa ano, pero yung ano po, Sheikh, yung tanong ko about sa paggamit ng tubig po. Kasi minsan talaga ano yung yun yung problema ko kung paano gagamitin yung tama sa halimbawa sa paghuhugas ng private part, sa paghuhudo, sa pagligo. Bali, yun yung pong generalize na ask ko po, Sheikh, kung paano ba gumamit ng tamang tubig, tamang ano, ganun po. Okay, ang paggamit ng tamang tubig ay actually ang paggamit ng tubig unang-una, ang tubig ay kailangan malinis. Walang najis ang tubig. At ang nararapat na paggamit ng tubig ay kinakailangan kung sa pangudo or magwudu tayo or tawag dito kahit sa istinja, kinakailangan hindi tayo magsayang ng tubig. Yun ang pinaka-importante doon. Actually, yun yung pinaka-ano kasi wala namang ganung klaseng ano. Basta importante kapag magwudu or maliligo ang tubig na ipanglilinis para tayo ay
para sa paggawa ng pagsamba o gagawa tayo ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kailangan maglinis sa pamagitan ng tubig, either maliligo or wudu, kinakailangan malinis, walang najis ang tubig. Pangalawa, kinakailangan iwasan ang pagsasayang ng tubig kasi ito ay kabilang sa ipinagbawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yun ang pinaka-importante doon, ang pagsasayang ng tubig, iwasan ito. At halimbawa, ito ay kabilang sa utos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at kagandahan ng ating relihiyon. So actually sa mga in general naman, sa mga tao, siyempre makakatipid tayo kung nagbabayad tayo ng tubig. Like sa mga cities na nagbabayad ng tubig, so makakatipid tayo. So subhanallah, makakatipid tayo sa pamagitan ng pag-uutos ng Islam na kinakailangan hindi tayo dapat naghihinay ng tubig, nagsasayang ng tubig kahit sa paraan na na tayo ay magwudu, maglilinis para tayo ay magsala. Kinakailangan huwag tayong maghinayang ng tubig, magsayang ng tubig. Opo. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan ya Sheikhana sa inyong kasagutan. At may natitira pa pong dalawang question. Okay, katanungan po sa may chat box mula sa ating mga mula sa ating kapatid na Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po, Ustad. Halimbawa po, kung mag-umrah po kami from Riyadh, ang alis namin after duhur, pwede na po ba ko magniya na magsasala ako ng duhur at asar? Apat na raka, pwede po ba yun? Apat na raka? Ano yun, Ustad? Siguro apat na raka to siya. Ulitin ko lang, Sheikh. Sige. Halimbawa po, kung mag-umrah po kami from Riyadh, ang alis namin after duhur, pwede na po ba ako magniya na magsasala ako ng duhur at asar? Apat na raka po, pwede po ba yun? Kapag tayo ay magsasala ng salatul musafir, kinakailangan ang pinakatama ay nakaalis na tayo sa lugar kung saan tayo manggagaling. Doon magsisimula ang kasr wa jama' natin. Salatul musafir natin. I mean, sa pagsasala ng salatul musafir, kinakailangan magsisimula ito pag nakaalis na tayo sa lugar kung saan tayo naroroon. Hindi maaari na nandun pa tayo sa Riyadh halimbawa ay magsasala na tayo doon ng dhuhr at saka asr na salatul musafir kasi hindi pa tayo nakakaalis sa lugar kung saan tayo manggagaling. Kung nakaalis na tayo halimbawa, nasa daan na tayo, halimbawa, let's say sabi natin nakaalis na tayo ng Riyadh, nasa Taif na tayo, nasa Taif ka na halimbawa, or nakaalis ka na sabi ng mga ulama 80 kilometers from nang layo mo sa Riyadh, this time pwede ka nang magsala ng salatul musafir. Pwede mo nang pagsamahin ang iyong salatul dhuhr at saka salatul asr. Pero kung nandoon ka pa mismo sa bahay mo, sa masjid kung saan ka lagi nagsasala at nagsala ka ng salatul musafir, sabi ng mga ulama, hindi ito nararapat. Dapat kapag tayo magsasala, pagsasamahin natin yung sala natin, dapat nakaalis na tayo sa lugar kung saan tayo manggagaling. Allahu a'lam. So ang sabi niya po, Sheikh, sabi niya hindi po daw duhur apat na raka, asar apat na raka po, jamaa na sala. Yun yung niya sa inyo, Sheikh. Follow up niya. Hindi po ganoon. Kapag tayo ay magsasala, ang sala na jama', ibig sabihin pagsasamahin natin yung dhuhr at asr na tiga-apat na raka, ito ay gagawin lamang
kung tag-ulan, halimbawa maulan ang panahon at natatakot ang isang tao na baka hindi makabalik sa Salatul Isha or sa Salatul Asr. So pwede nang pagsamahin ng ano, pero maliban dito at saka yung Salatul Khawf, I mean yung mayroon kang matatakutan na mga bagay or yung mga iba pa, doon lamang pinahintulutan 'yun. Pero kung gagawin mo 'yun dahil sa lalakbay ka halimbawa, hindi ito maaari. Wallahu a'lam. Aywa, jazakallahu khairan ya Sheikhana sa iyong kasagutan. Naway naging malinaw, ya sister. Panghuling katanungan po, galing kay Aisa Usman. Assalamualaikum. Tanong lang po about sa pagwudu sa aming mga kababaihan. Kung bid'a po ba talaga yung pagsali sa may leeg or batok po, like pababa po sa may tenga po? Ano 'yan? Ano 'yan, Ustaz? Ang katanungan niya po is about sa pagwudu sa aming mga kababaihan. Kung bid'a po ba talaga yung pagsali sa may leeg or batok po, like pababa po sa may tenga? Yes, kabilang po ito actually sa bid'a kasi ang tawag dito, ang paghuhugas sa ulo, binanggit ng Allah Subhanahu wa ta'ala at ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mula noo hanggang batok lamang ang hugasan, mula noo hanggang batok. Tapos kasama dito ang tainga ng isang beses lamang. 'Yun ang klase. Yung may mga tao na hahaplosin nila ang kanilang leeg, ito ay hindi maaari kasi kabilang ito sa bid'a na hindi ito ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. So, pasensya na po sa huling katanungan na nandito. Paki-take note na lang po at itanong na lang po natin sa susunod na muhadir. Inshallah. Mamaya po is meron pa naman po. Inshallah, paki-take note na lang po. So, jazakallahu khairan ya Sheikh Al-Fadil sa inyong magandang kaalaman na naibahagi sa amin. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din po sa mga nakibahagi ngayong gabi. At inihiling po namin sa inyo, Sheikh, na bago po tayo magtapos, ay pangunahan po kami sa Kafaratul Majalis. Jazakumullahu khairan po sa lahat ng dumalo. Dalangin natin sa Allah Subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng Allah Subhanahu wa ta'ala at gayon din na bigyan tayo ng kaalaman at biyayaan tayo ng kayamanan at biyayaan tayo ng mga pangailangan natin. Gayon din na dalangin natin sa Allah Subhanahu wa ta'ala na patawarin tayo sa ating mga pagkakasala at igawad sa atin ang anumang gantimpala na nakalaan sa mga oras na ito. Allahumma amin. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At mamaya po is meron pa po tayong muhadara, inshallah, ay maari sana at inihingi namin sa inyo na manatili or bumalik po sa oras ng alas 9. Sheikh Abu Bakar, anong oras po ba yun? 9:45 po, inshallah. Maaari po tayong manatili or kung may gagawin tayo, maaari po tayong umalis muna at bumalik po inshallah. So, jazakallahu khairan ya Sheikh Fadil, ya Sheikh Salman. Maraming salamat po.